Mga kaibigan, napapansin po siguro nating lahat kung gaano kalalakas ang mga naging lindol sa panahon natin. At napakadalas na nangyayari ang mga malalakas na lindol na ito. Wala pong mababasang ulat sa kasaysayan na naging ganito katindi, kadalas. Ibig ko pong sabihin, ganito kadalas at ganito kalalakas ang mga naging lindol sa daigdig sa mga nagdaang panahon ng kasaysayan. Pero ngayon lang po sa panahon natin, ang ganito kadalas at ganito kalalakas na mga lindol. Pansinin po ang ulat ng US Geological Survey na mababasa natin sa Google report. Ayan, kaya napakarami, mahigit na 600 malalakas na lindol. Sa loob lang po yan ng isang buwan, 30 days lang. Hindi po natin alam kung ilan pa at gaano pa kalalakas ang mga magiging lindol sa susunod pang mga buwan. Pero siyempre kung naalala pa natin ang mga naging pinsala ng malalakas na lindol na ito, talagang nakapanlulumo po ng loob. Isama po natin ang naging lindol sa Pilipinas noong Hunyo. Ang nababasa niyo po sa Google ay hindi po kasama ang Pilipinas dahil Hunyo pa po ito. Ang naging lindol sa Pilipinas noong Hunyo 8, 2026 ay may lakas na 7.8 ang magnitude ng lindol na ito. At ang naitalang namatay, 106. Kaya marami po yan. At syempre marami pong ang hindi naman namatay pero matindi po ang pinsala sa kalusugan. Noong Hunyo 24, 2026, ito ang pinaka mapinsala talaga sa lahat. Kung pag-uusapan po natin ang buhay ng tao, ang dami pong namatay. 7.2 ang magnitude ng unang pagyanig at sinundan po ito ng mas malakas na 7.5 na magnitude. O kaya 2 beses po, twin earthquake ang tawag nila dito. Mahigit 6,301 ang naitalang namatay. Marami ang missing at marami din ang nagkaroon ng malalang pinsala sa kalusugan. Kaya napakatindi po yan. Agosto 15, nung kailan lang nagdaan, 2026 sa Indonesia naman, 7.7 magnitude na lindol. 68 ang naitalang namatay. At syempre maraming nawasak na mga ari-arian. Pero kung pag-uusapan po natin ang pinsala sa mga ari-arian, ito po ang isa sa mga nakita ko, napansin kong pinakagrabe na lindol. Itong August 10, 2026, nangyari po ito sa Colombia. 7.4 magnitude lang, pero merong 294 ang naitalang namatay. Pero kung bakit ko nasabing isa sa mga pinakamapaminsala na lindol ang sa Colombia, dahil nakikita po natin sa mga video yung lakas ng pagyanig at ang dami ng mga istruktura na bumagsak at nawasak. At kahit kayo, alam ko na napansin nyo kung gaano kalakas. Pero ano po ang punto natin tungkol sa mga lindol na ito? Mga 2,000 taon ang nakalipas, inihula ni Jesus ayon sa mababasa sa Mateo 24:7. Ang sabi niya, dahil maglalabanan ng mga bansa at mga kaharian at magkakaroon ng tagutom at lindol sa iba't ibang lugar. Yun po ang hula ni Jesus. Kaya kasabay daw ng gutom at mga digmaan o paglalabanan ng mga bansa, ang sabi ni Jesus, magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako. Bakit mahalagang pag-isipan ngayon ang mga sinabi na ito ni Jesus? Dahil kung babasahin natin ang Mateo 24:3, maunawaan po natin na tanda po ng wakas ng sistema ng masamang sanlibutan ang mga bagay na inihula ni Jesus na mga masasamang pangyayari sa daigdig. Kaya ang tumpak o accurate na hula ni Jesus tungkol sa mga lindol sa iba't ibang lugar, pati na ang iba pang mga pangyayari, ay mga patunay po ito na nabubuhay na nga ang mga tao sa katapusan ng sistemang ito o sa mga huling araw. Kaya ang totoo, hindi lang po hula ang sinabi ni Jesus, kundi dapat magsilbi po itong isang babala para sa ating lahat. Kailangan po nating kumilos upang maligtas. At tama naman dahil kung isasama nating basahin ang sinabi ni Jesus sa Mateo 24:13, aabante lang po tayo sa talatang 13. Sinabi niyang ang makapagtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Yun po ang sinabi ni Jesus. Pero syempre hindi naman kaligtasan sa lindol lang ang tinutukoy ni Jesus. Yamang ang pinag-uusapan po dito ni Jesus at ng kanyang mga apostol ay ang kaligtasan at ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan.
Kaya ang totoo, sa halip na magbigay ng takot sa atin ang babala na ito ni Jesus, dapat pa nga itong magbigay sa atin ng kasiyahan at pag-asa sa hinaharap. Siyempre malungkot tayo dahil marami po ang nawalan ng buhay, namatay. Pero kung pag-uusapan ang pag-asa, nakakapagbigay po ito ng kasiyahan para sa matuwid na sangkatauhan. Bakit natin sinabi? Dahil binanggit din po ni Jesus sa Lucas 21:31, sabi niya, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, makatitiyak kayong malapit na ang kaharian ng Diyos. Ayun po ang sinasabi ni Jesus. Kaya alam natin si Jesus ang magiging hari sa kaharian ng Diyos. Kaya kung mamamahala na ang kaharian ng Diyos, sa ilalim ng hari na si Jesus, magbabago po ang lahat. Ang lahat ng kalagayan sa daigdig. Mawawala po ang masasamang senaryo na nakikita natin sa panahon natin. Kaya yamang tanda pala ang lahat ng ito ng wakas o pagtatapos ng masamang sistema ng sanlibutan ni Satanas, edi malapit na palang alisin ng kaharian ng Diyos ang lahat ng dahilan ng pagdurusa. At syempre kasama na ang mga lindol at mga digmaan sa mga sinasabing mawawala. Magiging mapayapa na po ang buong mundo. Yan po ang hula ng Isaias 32:18 at ganyan din naman Apokalipsis 21:3 at 4. Kaya mga kaibigan, basahin po natin ang Juan 5:24. Ito po ang sinabi ni Jesus. Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang nakikinig sa aking salita at nananampalataya sa nagsugo sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi nakabangon siya mula sa kamatayan tungo sa buhay. Kaya yun po ang sabi ni Jesus. Pansinin na ayon kay Jesus, ang kanyang salita, kasama na siyempre ang mga hula tungkol sa mga lindol at mga digmaan, ay nagmula daw sa isa na nagsugo sa kanya. Kaya ang hula ni Jesus tungkol sa mga digmaan, gutom, lindol at iba pang mga pangyayari sa mga huling araw bago pa ang wakas ay galing talaga kay Jehovah. Ang ama ni Jesus, ang isa na nagsugo kaniya. Kaya yamang tumpak na natutupad ang lahat ng mga hula ni Jesus, dapat po na hanapin at makilala ng lahat ng tao ang isa na pinagmula ng hula upang maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jehovah po ang dapat nating hanapin. At may panawagan po si Jehovah sa sangkatauhan na dapat bigyan pansin ng lahat upang maligtas. Basahin po natin ang Zephanias 2:2 at 3. Ang sabi, bago ipatupad ang batas, bago lumipas ang araw na gaya ng ipa na tinangay ng hangin, bago dumating sa inyo ang nag-aapoy na galit ni Jehovah, bago dumating sa inyo ang araw ng galit ni Jehovah, hanapin ninyo si Jehovah, kayong lahat na maaamo sa lupa, na sumusunod sa matuwid na mga batas niya. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, baka sakaling makubli kayo sa araw ng galit ni Jehovah. Ano pong naunawaan natin? Siyempre ang mga lindol, digmaan na nangyayari sa ngayon ay hindi pa po kasama sa araw ng galit ni Jehovah. Ang araw po ng galit ni Jehovah na tinutukoy sa teksto ay ang araw ng paniningil ni Jehovah, araw ng Armageddon, Apokalipsis 16:14 hanggang 16. Kaya mga masasamang pangyayari po sa daigdig sa ngayon, mga kagagawan pa lang po ng tao yan, hindi pa po kasama ang araw ng galit ni Jehovah. Kaya yamang nangyayari na po ang lahat ng ito, isa lang po ang matalinong pasya. Hanapin po nating lahat si Jehovah at maglingkod sa Kanya at magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan.